Pinagpalang araw mga mag-aaral. Bago tayo magsimula, nais kong magtanong sa inyo. Kapag sinabi nating kalikasan, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? Mga puno, tubig, hangin, mga hayop o ang mundong ating tinitirahan? Pero higit pa sa mga ito, ang kalikasan ay bahagi ng ating buhay. Dito tayo kumukuha ng pagkain, tubig, hangin at mga likas na yaman na kailangan natin araw-araw. Kaya ang tanong, kung ang kalikasan ang nagbibigay buhay sa atin, paano naman natin ito aalagaan? Ito ang pagtutuunan ng pansin sa ating bagong aralin. Sa araling ito, hindi lamang natin pag-uusapan ang mga problema ng ating kapaligiran. Higit sa lahat, matututuhan natin tingnan ang sarili nating papel bilang katiwala ng kalikasan. Layunin nating maunawaan kung paano tayo makapagtutulungan upang makatugon sa mga isyong pangkalikasan at makapag-ambag sa sustainableng pag-unlad. Dahil ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, ito ay ang tungkol sa pagkilos at ang pagkilos ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang tao bilang katiwala ng kalikasan. Ngayon pag-isipan natin ito. Ang tao ay binigyan ng talino, kakayahan at kapangyarihan gamitin ang mga likas na yaman. Ngunit kasama ng pribilehiyong ito ay isang malaking responsibilidad. Hindi tayo basta may-ari ng kalikasan. Tayo ay mga katiwala nito. Ibig sabihin, maaari nating gamitin ang mga likas na yaman, ngunit kailangan itong gamitin ng tama, responsable at may pagsasaalang-alang sa magiging epekto nito sa iba at sa mga susunod na henerasyon. Dahil ang tanong ay hindi lamang ano ang maaari kong makuha mula sa kalikasan, kundi ano ang maaari kong gawin upang pangalagaan ang kalikasang ipinagkatiwala sa akin. Sa Genesis 2:15, may magandang paalala rin sa atin mula sa Biblia. Ipinakikita na inilagay ng Diyos ang tao sa hardin upang ito ay alagaan at pangalagaan. Napakalinaw ng mensahe. Ang kalikasan ay hindi lamang bagay na maaari nating gamitin. Ito ay isang biyayang ipinagkatiwala sa atin. Kaya bilang tao, mayroon tayong pananagutang pangalagaan ng nilikha ng Diyos. At ang pananagutang ito ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para rin sa mga taong kasama natin ngayon at para sa mga susunod pang henerasyon. Sa pagtalakay naman natin sa Laudato Si, makikita natin na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang isang usaping pangkapaligiran. Ang Laudato Si ay isang makasaysayang dokumento ni Pope Francis na inilabas noong 2015. Ito ay tumutukoy sa pangangalaga ng ating mundo, ang ating common home, at nagbibigay din na ang pangangalaga sa kalikasan ay isang moral at espiritual na responsibilidad ng bawat isa. Usapin ng moralidad, pananampalataya at pakikipagkapwa. Ang ating mundo ang ating common home, ang tahanang pinagsasaluhan nating lahat. Kaya kapag sinisira natin ang kalikasan, hindi lamang puno, tubig, lupa o hayop ang naapektuhan. Apektado rin ang ating kapwa, lalo na ang mga taong higit na umaasa sa likas na yaman para sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ang pangangalaga sa kalikasan at pagtulong sa kapwa ay magkakaugnay. Kapag inalagaan natin ang ating common home, inaalagaan din natin ang ating kapwa. Tatlong mahalagang kaisipan ang maaari nating tandaan. Una, ang kalikasan ay kaloob ng Diyos na dapat pangalagaan. Ikalawa, may pananagutan ng tao sa paggamit ng likas na yaman. At ikatlo, ang pangangalaga sa kapaligiran ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa at sa buong sangnilikha. Kaya hindi sapat na sasabihin nating, mahal ko ang kalikasan. Mas mahalaga ang tanong, makikita ba sa aking mga ginagawa ang pagmamahal ko sa kalikasan? Pag-usapan natin ang isang konseptong makakatulong upang mabawasan ang pagkasira ng ating kapaligiran, ang circular economy. Sa karaniwang sistema, madalas nating nakikita ang ganitong proseso. Kumuha, gumawa, gumamit at itapon. Kumuha ng materyales, gumawa ng produkto, gamitin at kapag hindi na kailangan, itapon. Pero sa circular economy, hindi kailangang matapos sa pagtatapon ang buhay ng isang proyekto o produkto. Sa halip,
Maaari itong gamitin muli, ayusin, i-recycle o gawing panibagong kapaki-pakinabang na bagay. Sa ganitong paraan, nababawasan ang basura at napapangalagaan ang likas na yaman. At para maisabuhay natin ang circular economy, narito ang 6 R's. Una, reduce. Bawasan ang paggamit ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Ikalawa, reuse. Muling gamitin ang isang bagay sa halip na agad itong itapon. Ikatlo, recycle. I-recycle ang mga materyales upang mapakinabangan muli. Ikaapat, repair. Kung maaari pang ayusin, huwag agad palitan. Ikalima, refurbish. Pagandahin o ayusin muli ang isang gamit upang magamit ito ng mas matagal pa. At ika-anim naman ay yung recover. Gamitin muli ang mga materyales o enerhiya na maaari pang mapakanibangan. Sa madaling salita, hindi lahat ng luma ay basura. Minsan, kailangan lang natin itong tingnan sa ibang paraan. Halimbawa, sa halip na itapon ang sirang gamit, maaari natin itong ayusin. Sa halip na palaging gumamit ng single-use plastic, maaari tayong gumamit ng reusable bag. Sa halip na magtapon ng bote, maaari natin itong i-recycle o gamitin muli. At sa halip na laging bumili ng bago, maaari nating piliing i-repair or i-refurbish ang mayroon na tayo. Simple lamang ang mga halimbawa, pero kapag ginawa ito ng maraming tao, malaki ang magiging epekto. Dahil sa circular economy, nababawasan ng basura, napoprotektahan ng likas na yaman, nababawasan ng polusyon at nakatutulong tayo sa sustainableng pag-unlad. Ayon kay Stephen Cohen noong 2021, bagamat mahalaga ang polisiya at mga institusyon, hindi magiging matagumpay ang mga programang pangkalikasan kung walang pakikilahok ng mga mamamayan. Ngunit sino nga ba ang may malaking papel sa pangangalaga ng kalikasan? Hindi lamang ang pamahalaan, hindi lamang ang mga organisasyon, hindi lamang ang mga environmental groups. Tayo rin. Bilang individual, mahalaga ang ating mga desisyon araw-araw. Ano ang binibili natin, ano ang ginagamit natin, ano ang itinatapon natin, at ano ang ginagawa natin upang makatulong sa kalikasan. Dahil kahit maliit ang ating ginagawa, kapag ito ay paulit-ulit at ginagawa ng maraming tao, maaari itong maging malaking pagbabago. May kanya-kanyang papel ang mga institusyon at individual. Ang mga institusyon ay maaaring gumawa ng mga polisiya at programa para sa kalikasan, magpatupad ng batas, pangkalikasan at suportahan ng mga programang nagsusulong ng sustainable development. Samantala, tayong mga individual ay may responsibilidad na sumunod sa mga wastong gawain, makilahok sa mga proyekto at advokasya at maging aktibong bahagi ng mga programang pangkalikasan. Ibig sabihin, hindi sapat na may programa kung walang taong makikilahok at hindi rin sapat ang mabuting intensyon kung walang konkretong pagkilos. Kailangan nating magtulungan. At dito na natin makikita ang tunay na kahulugan ng ating aralin. Sariling pagtugon sa mga isyong pangkalikasan. Ano ang maaari kong gawin? Maaari akong gumamit ng tama at responsable ng likas na yaman. Maaari akong magbawas ng paggamit ng plastik at iba pang mapanganib na materyales. Maaari akong pumili ng lokal na produkto. Maaari akong makilahok sa pagtatanim ng puno at iba pang ecological projects. At maaari kong isipin ang epekto ng aking mga ginagawa, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati sa mga susunod na henerasyon. Dahil bawat desisyon natin ay may epekto. Ang tanong ay, anong klaseng epekto ang nais nating iwan? Hindi natin kailangang gumawa agad ng napakalaking bagay para masabing nakatulong tayo sa kalikasan. Maaari tayong magsimula sa simple. Magtapon ng basura sa tamang lugar, magdala ng sariling tumbler o eco bag, patayin ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Iwasan ng sobrang paggamit ng plastic, magtanim ng halaman, makilahok sa clean-up drive, at hikayatin ang iba na gumawa rin ng mabuti. Dahil ang bawat maliit na hakbang tungo sa wastong pangangalaga ng kalikasan ay isang malaking tulong para sa ating kapaligiran at ating kinabukasan. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa Sustainable Development Goal.
Layunin nitong pangalagaan ang ating mga ecosystem sa lupa, kagubatan, biodiversity at iba pang yamang likas. Pero ang pagkamit ng layuning ito ay hindi lamang responsibilidad ng isang tao o isang grupo. Ito ay kolektibong responsibilidad ng bawat isa o individual, ng komunidad at ng pamahalaan. Kailangan nating kumilos ngayon dahil ang kalikasang mayroon tayo ngayon ay siya ring kalikasang ipamamana natin sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya bago tayo matapos, nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ang kalikasan ay tahanan nating lahat, ano ang gagawin mo upang mapanatili itong ligtas at buhay? Hindi natin kailangang hintayin na lumala pa ang problema bago tayo kumilos. Hindi natin kailangang hintayin na may ibang gumawa. Maaari tayong magsimula ngayon. Magsimula sa sarili, magsimula sa maliit, magsimula sa simpleng gawain. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nagsisimula sa malaking proyekto. Minsan nagsisimula ito sa isang taong nagdesisyong may magagawa ako. At kapag ang isang tao ay sinundan ng isa pa at isa pa hanggang sa magiging isang komunidad. Ang maliit na hakbang ay nagiging malaking pagbabago. Kaya tandaan, alagaan ang kalikasan, maging responsableng katiwala ng Panginoon, kumilos para sa sustainable development. Dahil ang kalikasan ay hindi lamang para sa atin, ito ay para sa ating lahat at para sa mga susunod pang henerasyon. Ako, ikaw, tayo. Sama-sama nating pangalagaan ang ating common home. Sa susunod muli ay samahan ninyo si Ginang Mayores para sa mga aralin pa natin. God bless everyone!